Happy today, Kat! It's actually already 7:30. I've started this vlog pretty late kasi grabe ang mga nangyayari this past few days since yesterday I was supposed to film the video na in-upload ko today, which is yung Penguin Classics collection ko. Kaso sobrang sama ng pakiramdam ko kagabi. And ngayon ko film siya, tapos ngayon ko lang din in-edit and upload. Asan na naman yung salamin ko? Ito yung struggle kapag mas malabo yung mata eh. As in, wala akong makita. Wala yung salamin ko! Nasaan siya? Ayan, nakita ko na. Yay! As was I'm saying, I was just filming earlier and then editing it. Tapos, grabe, sobrang late. Sorry sa mga nag-aabang ng 6 p.m. But since we filmed this Penguin Classics na book, I'm gonna put them back in the bookshelf. Kaya, samahan niyo akong ibalik itong mga libro na to. Let's go! Okay, ang next dilemma ko naman is, anong gagawin ko sa kanya? Like, am I gonna organize it na pare-pare sa tong parang new na design? Or yung old design na ganito? Like, pag sumasamahin ko yung mga ganito. Decisions. Put this back on my room. Thank you for checking up on me kasi may nag-DM sa akin na okay lang ba daw ako kasi wala pa ding upload. So, they're just checking up on me. So, thank you for the concern and thank you kasi yung presents ko naman sobrang Tsaka, actually, di pa nakakapagbasa for the past 2 days. I'm still on The Count of Monte Cristo. If hindi nyo pa mapanood yung Waking Up at 5 a.m. to read ko The Count of Monte Cristo ko, you should definitely check that out. But I left 295 page na ako. And I'm very excited to get back into it. Maybe later pa ako magbabasa kasi right now, I'm just vibing. I'm really just like, sobrang pinush through ko ang mga kaganapan today. I actually want to prepare for an outfit for tomorrow because we're gonna go out. I want something comfortable, siguro. Maybe I'll wear pants again. If you haven't noticed, I've been wearing pants this past few days kasi hindi pa ako nakaka-visit sa wax. So, ayoko masyadong ma-reveal ang ating legs naman so much. Oh, by the way, yung naalala niyo yung video ko na sobrang wala ako sa mood as in wala akong gustong gawin and very burned out ako. Turns out, the same week, after few days, it's the time of the month. So, that explains a lot. Tapos, kaya din ako medyo hindi ako nakapag-video kahapon. Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Sobrang sakit talaga ng puson ko. So, that was one of my worst puson ever. Ano ba tawag doon? Dysmenorrhea ba yung tawag doon? Pag sumasakit yung puson. I'm not really sure eh. Parang hindi babae eh. No? Pero hindi ko kasi sure kung yung dysmenorrhea ba specific lang doon or yung overall na experience mo. But, dami-dami kong damit. Pero paulit-ulit lang yung damit na sinusuot ko. Minsan na din ba kayo? Parang, di ko alam. Like, wala akong masuot, pero ang dami naman akong damit. Pero wala akong masuot kasi paulit-ulit na lang yung sinusuot ko. Puro na lang yung gusto na akong komportable, ganyan. Decisions. Ano na lang kaya ako? Simpleng, like, polo. Kaso para naman ako super formal naman. Kasi pag mainit kasi itong mga long sleeves eh. Hindi ko kasi sure kung anong weather tomorrow. Maybe I'll wear this pants. Ayan. Para medyo stripes naman tayo ng a little bit. Now for the top. Make it drop. Charot.
Cheers, guys! So, I'm drinking, ano to? Green tea. My favorite. Pero specific lang na talagang yung green tea na yun. Kasi minsan may mga green tea na sobrang pait. As in, sobrang feel ko talagang ginunon yung, yung green tea leaves. So, this one's just the right bitterness and yung hindi siya yung lasang-lasa mo, ganun. Oh, inat. Kasi I've been bloating a lot. As in, sobrang nagpa-bloat ako nung past few days. Pero may reason naman pala. Pero on a usual basis naman, medyo papansin ko talaga na binobloat ako nung sobra. Like, every day. And I'm not really sure if it's because hindi ko ba ninunguya ng maayos yung pagkain ko. Kasi I think, pwede din na siya isa sa mga reason kung bakit indigestion, ganyan, kung ba't nagbo-bloat ka, nurge. To just calm my stomach right now. Kasi ang dami ko kinain kanina. Ano may kinain ko? Nilagang baka. Di ba? Yum. Dati hater ako ng nilaga eh. Pero specifically, tinola din. Hindi lang ata masarap yung tinola namin. Kasi pag yung mga classmate ko pag sinasabi, ano favorite Filipino food mo? Or favorite food mo? Tinola, adobo. Lagi ako nagagalit kasi hater ako ng adobo sa tinola before kasi siguro nga hindi masarap yung adobo sa tinola namin. Tapos yung adobo, na-appreciate ko lang siya nung may natikman akong adobo na coworker namin dati. And sobrang sarap nung timpla nung asawa niya. As in, iba yung adobo. Like, alam niyo yung adobong puti? Hindi siya hindi siya yung kitang-kita mo yung toyo. Hindi siya black or brown, dark brown na adobo. As in, sobrang sarap talaga. Hindi ko pa din alam kung paano niya ginawa yun. Kasi kahit inask ko na yung recipe, ang layo talaga ng lasa. Hindi ko alam kung paano na nagagawa yun. As in, so kung may alam kayong adobo recipe dyan na hindi adobong toyo. Gets mo yung point ko? Like, basta yung toyo na adobong na, kasi diba ang adobo talaga naturally dark brown, yung talaga nakikita mo yung toyo. Pero yung sa kanya talaga, hindi ganun ka, yung hindi main character yung toyo. Gusto ko ng ganung adobo, please. Kuya, kayo or may alam kayo kung paano gawing adobo na ganun. Let me know in the comments kasi I badly need an adobo recipe. Sa tinola naman, ewan ko, hindi ko talaga siya trip kasi masyado siyang oily naman. Sa akin, like more on nangingibabaw yung oiliness ng tinola sa akin kasi nga parang siguro wala masyadong panlasa or wala siya masyadong ingredients na may iba kang matitikman, kaya nangingibabaw sa akin yung lasa ng oil. Mas okay naman ako ngayon, nung tumanda ko. Okay naman ako sa lasa ng tinola, saka yun nga, adobo. Hindi na ako hater. Pero yung tinola lang talaga, yun yung, hindi ko alam kung universal ba siya. Universal? Like, talagang locally ganun yung lasa niya. Or baka, hindi eh, kasi sa Carinderia, medyo ma-oily din eh. So, baka ganun talaga siya. Oops, someone's calling me. Hello pa?
Akala ko iano pa. Kaya pala sobrang nag-breakout ako kasi kaharon pala ako. Ewan ko, parang 10 times yung breakout ko right now. Kasi parang this past few weeks din talaga ang OA ng breakout ko. I don't know if it's because of the hormones or what. But hopefully it's because yun lang. Dahil lang sa hormones ko. Or sa period ko ganyan. Kasi sana the next few weeks. Wala na, please. Hirap na ako. Face mask of the day. This is Nature Public's Real Nature Mask Sheet in Aloe. Girl, my skin has been so dry. Kaya di siguro sobrang nagbe-breakout ako kasi it's one of the keys then kapag nagbe-breakout ka is dry yung skin mo. Lamig! Arte, joke lang. Oo, lamig. Lamig talaga. Okay, now I can relax. Thank you, Lord. Shinare ko to sa broadcast ko, sa IG broadcast ko na nakaraan. And this is so me. I guess this is not my side na alam nyo, pero I love reading manhwas. Pero ito. I don't know if you know this guy, pero if you know, you know. With that being said, I'm gonna probably wait for my mask to settle in. Habang nagbabasa ako ng manhwa. I love this little life, guys. Parang simple lang, pero it's the little things. It's really the little things na yung nakakakain ka, nakaka-chill ka ng ganito, nababasa mo yung mga gusto mong basahin, na-spend mo yung night mo nang nag-scroll ka lang, nagbabasa ka ng gusto mong manhwa, ganyan. Siyempre, tabi akong pangarap sa buhay. Very ambitious, pero yung mga moment na ganito. Ang pangit ko, sinasabi ko tong mga emotion na to na ganito yung itsura ko, nakakainis. Pero yung mga moments like these na at the end of the day, yun alam mo yun, nakaka-relax ka. Parang, ano mo yung you win at life na eh. Kahit wala ka pa dun sa tuktok na gusto mong tuktok. Pero yung makakatulog ka, ganyan, nabuhay ka pa, ganun. Thank you, Lord, talaga. Every day. Everything, hallelujah. So, I have a hard time sleeping palagi. And I've always played like a white noise or a background noise sa background, ganyan, para makatulog. And I've been listening to Daniel Barada ba to? Which is, he's doing a lot of this parang motivational or neuroscience kinemerus or basta more on motivational na videos. And it has been working for me because it's very calm lang. Although I'm just passively listening to it sometimes. Ang gaganda din ng mga sinasabi niya, but mostly I just play his videos before I sleep. I mean, while I'm sleeping. Ganyan din. So, it has been effective. Pero nakakatawa minsan sa YouTube. Naka-autoplay kasi ako. So, minsan, pag tingnan ako yung history ko, nagigising ako. So, may nagbe-play ng video in the background. Sobrang random na mga nagpe-play na video. Nakakatawa na lang. Kagaya nitong Keith Eats Every Fried Chicken. 3 hours to So, gagising ko kanina. Hindi naman ako pumindot nito kasi naka-autoplay yung YouTuber. Nakatawa minsan makita yung mga na-autoplay ng habang tulog ako. So, if you're also struggling to sleep, ano yung mga piniplay nyo. Kasi, I've tried the Spotify, yung mga white noise, brown noise pa yun. Di kasi siya effective sa akin. Parang mas effective talaga sa akin yung pinagsasalita. Or yung mga podcast, ganyan. But, so far, si Daniel Barada ang pinaka-effective sa akin as of now. Kasi sometimes yung ibang mga podcast, syempre masyado silang hyper, ganyan. So, yan.
Thank you, Daniel, for making me sleepy every night.